Sa mga nagtatanong pala, no, tuwing kailan ako naglilinis ng CVT. So sa akin kasi, dahil hindi naman ako nagpa-regrow, kapag nakaramdam na ako ng dragging, naglilinis na ako. Minsan yan, 1 week. 1 week o kaya 2 weeks pag nakaramdam na ng dragging na medyo malala na, doon ako naglilinis ng CVT. So wala ako specific na paglilinis. Pag nakaramdam, linis, baklas. Kasi marunong naman tayong mag-baklas at mag-DIY. Dito naman sa torque drive, pag naglilinis na ako ng CVT, sinisilip ko lang yung grasa kung ano na itsura. Katulad nito ngayon, masyado ng maitim. Tapos parang may liklik na yan. Nililinis ko na to. Siguro umaabot din ako ng 2 months, 3 months bago ko binabaklas to, ang ating torque drive. Pag naglilinis lang kasi ako ng panggilid, ang madalas ko lang ginagawa, nilalagyan ko lang ng grasa tong ating mga bearing ng torque drive. Tapos itong ating clutch assembly na to, siguro every other na naglilinis ako ng mga ito lang, saka ko to binabaklas yung ating clutch assembly. So ganoon ako maglinis ng ating CVT. Tapos yung iba naman, no, na wala pang totally alam sa motor, sundin nyo lang kung ano yung schedule ng mga mekaniko nyo para hindi kayo magka-problema. Pero ito, tinuturo ko lang sa inyo para alam nyo kung ano yung nangyayari sa mga motor natin at paano yung mga gustong matuto, pwede nyong gawin at para makatipid na rin kayo. Sunod naman natin gawin ay yung ating CVT. Maglilinis tayo ng CVT. Oo nga pala, no, pagdating pala dito sa belt, wala pa pala akong nagawang video pagdating sa belt. Ito, sa 100k Odo, nakadalawang palit na tayo ng belt. So, itong una, 45k Odo. Yung pangalawa, halos umabot ng 50k Odo. Hindi ko na matandaan kung saan dito yung 45 saka 50k Odo. Pero, papakita ko itsura ng belt, ha. Ito siya, oh. Ayan. Ayan yung mga crack niya. Ayan, oh. Tapos dito sa likod, ayan yung mga crack niya. Ayan. Tapos ito yung isa. Ayan. Ayan, makikita naman dito sa video. Ganun din kabila. Ayan, o. So, isang 45k Odo saka isang 50k Odo. So, nagpalit tayo na ito. Yung pangatlo is 95k Odo. Yung bago, nandyan nakakabit pa. Mamaya, maglilinis tayo. Then, yung ating clutch lining, nagpalit tayo around 95k Odo. Umabot to ng 95k Odo. Ganyan na siya kanipis. Ayan, o. So, yung ipinalit natin doon, galing yun sa kumpare natin nung pinalitan natin yung kanyang racing clutch at nagpa-regroove na siya, kaya binigay sa atin yung luma. Yun yung kinabit ko. Ito, bali, ginawan ko dati ng video yung pinakasabitan ng spring dyan sa clutch shoe na napipigtas na nilagyan ko ng ng ball pen. Bubuksan ko to para makita nyo yung itsura. Lagyan natin yung spring. So ito na yung nangyari dun sa ating clutch shoe na nilagyan natin ng ayan. Ito yung kanya mga spring. Lahat ng spring na to stock. Ito yung nilagyan natin ng ng ball pen. Ayan, para hindi mapigtas yung kanyang ayan, oh. So ito yung itsura niya, oh. Hindi na lumala simula nung nilagyan natin ng ng ball pen yung kanyang spring. Pero makikita niyo naman manipis na masyado kaya nagpalit na rin tayo. So yan yung update dun sa ginawa natin dati. Ayan, tapos sa 100k Odo, nakapagpalit na rin tayo ng isang beses ng bola. Ito yung mga itsura ng bola natin, oh. Kanto-kanto na. Ayan. Tapos nakapagpalit na rin tayo ng slider piece. May video naman tayo doon. Ayan. So ayan yung update sa 100k Odo na nangyari sa ating Honda Click. Nakapagpalit tayo ng 2 beses ng belt. So ayan. Lilinisin natin itong ating. Okay.
Okay na. So ito yung itsura ng ating bell after dini. After 1K odo. Wala naman tong kanal. Ayan oh. Wala pa namang kanal, makinis lang, dumi lang 'yan. Ayan oh. Dumi lang 'yan. Lilinisin lang. Ayun. Makinis pa rin. Tapos yung ating pulley. Ito, meron lang siyang konting parang nakakapa no? Pero overall smooth pa rin naman. Ayan lang oh. Sa 100k odo niya. Tapos itong kanyang rampa, ayan oh. Ayos naman. Yung kanyang kanto dito, yung pinag-anohan ng bola. Ayan, makinis naman, walang kayod. Ayan, yung sinasabi ko na wag gagamit ng matigas na bola kasi kakayurin yan katulad nung nangyari nung unang ipinalit natin. Ayan, tapos ito yung kanyang mga flyball. Ito, napalitan na natin to isang beses. All in good pa naman. Ayan, wala na pang kanto, lilinisin na lang. Then ito yung ipinalit natin dati na slider piece, okay pa naman. Tapos yung kanyang ito, yung dadaanan ng slider piece, makikita nyo malinis, buo at walang kayod. Yan, kaya wag din kayo gagamit ng ceramic na slider piece dahil yan yung kumakain, yung masyadong matigas, kinakain niya itong mga poste na yan ng ating pulley. Gamitin nyo lang yung plastic na slider piece o kaya yung stock na pang Honda talaga. Okay, then itong ating ayan o, smooth pa rin to. Ayan, walang alog yan, smooth pa rin. Ayan o, lumalaban pa ngayon. Ayan, stock pa rin yan ha, hindi ko pa pinapalitan. Ayan, kasi tuwing nililinis natin to at binabalik, nilalagyan natin ng konting grasa na high temp para hindi makayod. Ayan o, smooth na smooth yan o, hindi nalalaglag. Ayan. Okay, tapos yung ating torque drive, lilinisin na lang din natin. Ito na pala yung sinasabi ko, may pinalit ko na clutch lining. Ayan o, medyo manipis na rin kasi pinagpalitan lang natin ng kumpare ko, ito binigay sa atin. Kaya yung ating clutch lining dati na stock nito masyado nang manipis. Pero ayan, nilagyan ko lang ng guhit yan para magtulak ng mga alikabok. Hindi ako nagpa-regroove ng bell, kaya yan pa rin yung bell natin, malinis pa rin. Kasi yung dragging issues normal naman, pero kapag nararamdaman na natin na lumalala, saka natin nililinis yung ating panggilid. Then marunong naman tayo mag DIY. Yun yung kagandahan, na marunong ka gumawa ng iyong motorsiklo. Lilinisin na lang natin to lahat, saka natin ibabalik. Kakalasin ko na rin to at papalitan natin ng high temp na grasa. Ito, ibinili na tayong high temp dito. Ito, nakalas na natin. Ayan o, yung ating torque drive. Maano na yung grasa, masyado nang maitim, kailangan natin palitan. Lilinisin na lang natin to ng gas o gasolina, tapos assemble ulit. Baklas natin yung kanyang pin. Mamaya ito, babaklasin din natin. Okay. Sa mga nagtatanong pala, no, tuwing kailan ako naglilinis ng CVT. So sa akin kasi, dahil hindi naman ako nagpa-regroove, kapag nakaramdam na ako ng dragging, naglilinis na ako. Minsan yan 1 week o kaya 2 weeks pag nakaramdam na ng dragging na medyo malala na, doon ako naglilinis ng CVT. So wala ako specific na paglilinis. Pag nakaramdam, linis, baklas, kasi marunong naman tayong mag-baklas at mag-DIY. Dito naman sa torque drive, pag naglilinis na ako ng CVT, sinisilip ko lang yung grasa kung ano na itsura. Katulad nito ngayon, masyado ng
maitim, tapos parang may liklik na yan. Nililinis ko na to, siguro umaabot din ako ng 2 months, 3 months bago ko binabaklas to, ang ating torque drive. Pag naglilinis lang kasi ako ng panggilid, ang madalas ko lang ginagawa, nilalagyan ko lang ng grasa tong ating mga bearing ng torque drive. Tapos itong ating clutch assembly na to, siguro every other na naglilinis ako ng mga lang, saka ko to binabaklas yung ating clutch assembly. So ganoon ako maglinis ng ating CVT. Kasi yun ang kagandahan kapag marunong ka sa motor mo, anytime na makaramdam ka pwede mong gawin. Tapos yung iba naman na wala pang totally alam sa motor, sundin nyo lang kung ano yung schedule ng mga mekaniko nyo para hindi kayo magka-problema. Pero ito, tinuturo ko lang sa inyo para alam nyo kung ano yung nangyayari sa mga motor natin at paano yung mga gustong matuto, pwede nyong gawin at para makatipid na rin kayo. So yun pala yung dalawang belt na pinagpalitan natin. Ito yung nakakabit sa ating motor. Ito yung kinabit natin nung 95K Odo. So yung isa doon, yung 45K Odo, yung isa 50K Odo. Tapos ito na yung kinabit natin 95K Odo. Bali 103 Odo pa lang siya. So bago-bago pa to. Okay. So, nalinis natin lahat. Ayan. Tapos ang gagawin naman natin, a-assemble na natin at lalagyan na natin ng high temp na grasa yung kanyang torque drive. Tapos assemble na natin yung kanyang clutch assembly. And then, yung pulley. Ito, saka natin linisan dito sa gilid at ibalik na natin. Okay. Dito nga pala, kahit i-brush mo yan, kung hindi mo susungkitin, hindi mo matatanggal yung mga grasa na luma sa loob, kaya susungkitin mo yan ng basahan para matanggal at mapalitan ng bagong grasa. Okay, assemble time na. Bago ko pala assemblin tong ating clutch assembly, katulad ng ginawa ko dati sa luma nating clutch, lalagyan ko na to ng ng plastic ng ballpen para hindi na lumala yung tenga na yan, para hindi humaba at hindi munipis. Okay. So ito na yung tatlong spring. Lagyan na natin ng tube ng ballpen, kakabit na lang natin dito sa ating mga clutch shoe. Pagkabit nyan, tutulak pa niya yan uurong konti para maprotektahan yung ating clutch shoe. Ayan. Hindi siya magasgas na magasgas. Ayan. Tatlo yan. Ayan. Tapos yung isa. Ayan. Tapos ikat na lang natin yung sobra. Maglalagay tayo ng grasa dito sa torque drive bearing. Ganito ginagawa ko lang. Itong ating inliliit, ayan. Ayan yung pinapasok ko para malagyan ng grasa doon sa pinakababang bearing. Tapos tinutulak natin yan para pumasok mismo doon sa bearing naman kapila. Ayan. Ayan.
Para talagang sumiksik siya doon. Isa pa. Ayan. Ayan. Ayun oh. Hindi lang kita sa video pero ayan. Nalagyan na yung paligid niya sa loob. Tapos ito na lang. Itong bearing naman sa kabila. Ayan dito. Pahiran natin yan. Ganyan. Yan. Tapos lilinisin ko na lang yan. Then assemble na natin. So ayun, na-assemble na natin yung kanyang CVT. Lilinisin na lang natin yung crankcase cover. Ito yung kinalaligtaan ng iba, no? Itong bearing sa ating crankcase. Kasi ito pagka matagal na at hindi ito nalagyan ng grasa, isa rin dahilan to umiingay. Akala natin may problema sa ating makina, no? Yung pala ito lang. So ginagawa ko dito, kinakalas ko to, tinatanggal ko yung cover ng bearing at nilalagyan ko ng grasa. So tanggalin ko muna gamit ng ating bago natin tanggalin yung pinaka-cover ng bearing. Linisin natin to. Ayan. Ito nilagyan ko na doon nakaraan pero papakita ko lang sa inyo. Tatanggalin lang natin yung cover ng bearing. Sikatin nyo lang ng blade na manipis para matanggal yan. Angat yan. Ayun. So ayan, ayan. Kita nyo meron pang grasa. Pero dadagdagan ko na lang. High tape din nalagay ko dito. Para ano. Ayan. Kasi pag natuyo yan, diyan na nagsisimula na nasisira yung bearing na to. Tapos umiingay. Balik natin yung cover. Ayan. Then, punasan. At ibalik yung lock. Bili naman ibalik yan. Yan lang. Yan lang. Ayan, balik na lang natin. Ayun, at lakas pa rin ng ulan. Etong belt no, ito isang tips ko sa inyo. Pag bumili kayo ng belt, siguraduhin yung original. Bumili lang kayo sa pagkakatiwalaan nating mga shop. Ito, binili ko to sa 10AB dati. Nagkakahalaga ng 800 pesos. Doon sa may 10 Avenue, corner 5th Avenue, Moto Asia ata yun, Moto Asia. Tindahan ng mga genuine parts ng mga motor. So ito, nung una 45k odo, tapos tong pangalawa 50k odo. Pero ito, nung umabot ng 45k odo, bumili na ako. Bago mag 45k odo ito, bumili na ako ng bago nun. Dala-dala ko lang sa motor at meron naman tayong gamit na impact para kung sakaling abutan tayo sa kalsada, meron tayong magamit. Yung iba nagre-recommend sila 20k, 30k odo bago magpalit ng belt, pero sa akin kasi sinusulit ko yung belt, pero hindi naman ako tumatakbo na walang pamalit na belt na bago. So ayun, eto nakakabit na yung bagong belt natin. Bago mag 45k odo yan, bibili ulit tayo ng bagong belt para may reserba tayo. Again no, sa mga wala pang alam sa motor at hindi pa sila marunong mag DIY, sundin nyo pa rin kung ano yung recommendation ng mga
mekaniko ninyo para hindi kayo magka-problema sa kalsada. Kaya tayo may mga DIY tips at DIY tutorial para matuto tayo at malaman natin kung kailan tayo hanggang saan yung kaya natin para maayos yung ating motor sa sarili nating paraan. Okay.